Magnanakaw ka, Mers? Ang pambibintang na ito ang sumira sa mundo ni Mercedes habang humahalakak ang demonyong nagtatago sa likod ng perpektong maskara, tinalikuran siya ni Leandro. Pinili ng lalaki ang reputasyon kaysa sa katotohanan. Ngunit mula sa putik ng kahihiyan, babangon ang isang inaapi. Babawiin niya ang kanyang danggal. Sino ang unang luluhod kapag ang mga walang boses ay sumigaw ng katarungan? Aminin mo na kasi, Mers, kung ibabalik mo ang kwintas ng pamilya ngayon, baka sakaling maawa pa ako at hindi na tumawag ng pulis. Ang malamig at nakakapasong boses ni Celestina ay umalingangaw sa buong sala, na sinundan ng bulong-bulungan ng mga kilalang bisita at kamag-anak ng mga Villarreal. Sa gitna ng mapanghusgang mga mata, nakatayo si Mercedes. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang silver na tray kung saan nakapatong ang baso ng tubig at mga gamot ni Doña Remedios. Buong gabi siyang nagpuyat, nagbantay sa bawat hininga ng matanda para siguraduhing ligtas ito. Ngunit na yon, ginagawa siyang kriminal sa mismong pamamahay na pinagsilbihan niya ng buong katapatan. Tiningnan niya si Celestina na nakaupo ng nakakrus ang mga binti habang marahang pinapaypayan ang sarili, waring nandidiri sa pagkatao ng kaharap. Ang ngiti ng babae ay puno ng lason, nag-aabang ng pagmamakaawa. Isang mabigat na bukol ang bumara sa lalamunan ni Mercedes. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamahid sa lamig, hindi dahil sa aircon ng mansyon, kundi dahil sa kawalang katarungan na tila unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang kanyang danggal. Ngunit nang hanapin ng kanyang mga mata si Leandro, ang lalaking lagi siyang tinititigan ng may pag-aalaga nito mga nakaraang buwan, gumuho ang natitira niyang pag-asa. Umiwas ng tingin si Leandro. Tila ba ang pag-iwas ng kanyang mga mata ay isang patalim na bumaon sa dibdib ni Mercedes. "Mers, umalis ka muna!" Basag na tinig ni Leandro, malamig at malayo. "Huwag na nating palakihin ito sa harap ng mga bisita. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng kasal." Ang bawat salita ng lalaki ay parang paho na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Pinili ni Leandro ang kapayapaan ng kanyang perpektong kasal kaysa sa katotohanan. Dahan-dahang ibinaba ni Mercedes ang tray sa ibabaw ng mesa. Hindi siya umiyak. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan si Celestina na makita siyang lumuluha. Habang inililikpit niya ang kanyang mga gamit, napansin niya si Feli sa isang sulok. Ang matandang tagapamahala na itinuring niyang pangalawang ina mula nang umuwi siya galing Hong Kong ay nakayuko lamang. Nang ininig ang mga balikat ni Feli at mahigpit na nakakuyom ang mga palad, hindi man lang makasulyap sa kanya. Isang malamig na hinala ang gumapang sa batok ni Mercedes. Sa loop ng maliit na kwarto ng mga kasambahay, tahimik na inilagay ni Mercedes ang kanyang mga lumang damit sa isang manipis na bag. Nang hawakan niya ang kanyang paboritong uniforme, nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinutupi ang laylayan nito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil ng paghikbi. Ilang taon ng pag-aalaga, nauwi sa isang iglap ng kahihiyan. Isinukbit niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng back gate, saktong pagbuhos ng malakas na ulan mula sa nagdidilim na kalangitan. Ang tubig na patuloy na bumabagsak sa mga yero ay lumika ng nakabibinging awit ng kalungkutan, tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Sumilong siya sa ilalim ng isang lumang waiting shed. Habang nanginginig sa ginaw, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Bago siya lumabas ng kwarto kaninang umaga, nakaramdam na siya ng kutob, kaya't palihim niyang iniwan ang kanyang lumang telephone o para kumuha ng video. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinapanood ang kuha. Sa maliit na screen, malinaw na nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Si Feli. Ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang mismong naglagay ng gintong kwintas sa loob ng kanyang bag. Ang matinding kirot sa kanyang dibdib ay mas masakit pa sa pambibintang ni Celestina. Ang pagtataksil ng isang ina-inahan ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Mahigpit niyang hinawakan ang telpon, habang ang ulan
ay patuloy na bumabasa sa kanyang muka, naghahalo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Bakit, Nanay Feli? Bakit mo nagawang isanla ang danggal ng taong nagmamahal sa iyo? Babalik ba siya sa mansyon upang durugin ang maskara ng mga taong nagtaksil sa kanya? O tatangayin na lamang siya ng bahan ng sarili niyang pighati at tuluyang susuko sa kapalaran? Ang malamig na hangin ay sumusuot sa mga puwang ng maliit at madilim na kwarto ni Mercedes. Basang-basa ang kanyang mga damit na makarating siya sa kanyang inuupahang bahay. Naupo siya sa gilid ng lumang kama, yakap ang kanyang sarili habang ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Ang alaala ng malamig na pagtalikod ni Leandro at ang kataksila ni Feli ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Unti-unting lumalamon sa kanyang natitirang lakas. Isang marahan at nag-aalangang pagkatok sa kanyang pintuan ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakayukong bulto ni Mang Tomas, ang matandang driver ng mga Villarreal. May hawak itong isang maliit na supot ng mainit na pandesal na pilit niyang pinoprotektahan mula sa ambon. Mang Tomas, bakit po kayo nandito? Baka makita kayo ng mga gwardiya? Mapapahamak po kayo. Nag-aalalang bungad ni Mercedes habang pinapapasok ang matanda. Umiling si Mang Tomas at mapait na ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. Hindi ko pwedeng hayaang mag-isa ka ngayon, Merce. Pero sana pakinggan mo ang pakiusap ko. Huwag mo nang kalabanin si Ma'am Celestina. Wala tayong laban sa mga ganyang tao. Lalamunin ka lang nila ng buo. Bumuntong hininga si Mercedes, pilit kinakalma ang nanginginig na boses. Mang Tomas, tinawag niya akong magnanakaw. Kinuha niyang danggal ko. Paano ko mananahimik? Hindi nakasagot ang matanda. Sa halip, ang kanyang mga nanginginig na kamay ay napakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa. Unti-unting tumulo ang mga luha sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit damang-dama ang matinding kawalan ng pag-asa. Tinanggal ni Ma'am Celestina ang pondo para sa operasyon sa puso ng apo ko, Merce. Garalgal na sumbong ni Mang Tomas. Ang sabi niya sa akin na ubos na raw ang pera ng charity fund dahil sa dami ng tinutulungan. Pero kinabukasan mismo, nakita ko siyang masayang tumatanggap ng mga kahon ng mamahaling sapatos na galing pa sa Europa. Ang halaga ng isang sapatos na yon, Merce, buhay na sana ng apo ko. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nagpupuyos na damdamin ni Mercedes. Ang kanyang sariling kalungkutan ay biglang napalitan ng isang matinding pot. Hindi na ito tungkol lang sa kanya. Ang pagiging sakin ni Celestina ay sumisira ng mga buhay, pumapatay ng mga inosente. Ginamit ng babaeng yon ang pondo ng mga manggagawa para sa sarili nitong karangyaan habang nagkukunwaring anghel sa harap ng Migya at ni Leandro. Kinuha ni Mang Tomas mula sa kanyang bulsa ang isang lukot na 20 pesos at dahan-dahang inabot kay Mercedes. Bumili ka ng mainit na kape, anak. Magkakasakit ka niyan. Ito lang ang kaya kong ibigay ngayon, pero sana malaman mong hindi ka nag-iisa. Tinitiga ni Mercedes ang lukot na pera sa kanyang palad. Ang 20 piso mula sa isang taong halos wala nang makain ay mas may halaga kaysa sa lahat ng yaman ng mga Villarreal. Ito ang dalisay na pagmamahal ng mga mahihirap. Isang damaya na hindi kailanman maiintindihan ng isang tulad ni Celestina. Pinunasan ni Mercedes ang kanyang mga luha. Ang panlulumo sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Umuwi na po kayo, Mang Tomas. Mag-iingat kayo. Mahinahong utos ni Mercedes. Hindi na ako iiyak at hindi tayo pwedeng patuloy na manahimik. Nang makaalis ang matanda, dumungaw si Mercedes sa siwang ng kanyang binta upang siguraduhing ligtas itong nakalayo. Ngunit napansin niya ang isang itim na sasakyan na tahimik na nakaparada sa madilim na bahagi ng iskinita. Wala itong ilaw, ngunit alam niyang may nagmamanman mula sa loob nito. Sino ang nagbabantay sa kanya? Mga tauhan ba ito ni Celestina para tuluyan siyang patahimikin?
Ang kanyang mga isipin ay biglang nagulo nang umalingaw ang magkakasunod at agresibong pagkatok sa kanyang pintuan. Ang lakas ng bawat hampas sa kahoy ay nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Huminga siya ng malalim, kumuha ng tapang at binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng coat, basa ng ulan, ngunit nananatili ang tikas. Isang matalim na tingin ang ibinigay ng babae kay Mercedes bago nito itinaas ang isang makapal na folder. Gusto mo bang bawiin ang buhay mo, Mercedes? Seryosong tanong ng babae. Napakunot ang no ni Mercedes, ngunit hindi niya isinara ang pinto. Tinitigan niya ang makapal na brown folder na inilapag sa mesang kahoy, isang bagay na magbubukas sa pinakamalaking giyera ng kanyang buhay. Tinitigan ni Mercedes ang makapal na brown folder na inilapag ng estranghera sa kanyang mesang kahoy. Ang babae ay naupo sa kabilang panig, ang mga mata ay matalim at puno ng tahimik na kalkulasyon. Ibinaba nito ang hood ng kanyang basang coat, inilalantad ang isang mukhang pamilyar ngunit may halong pait. Ako si Salvacion Araneta, pagpapakilala ng babae habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Mercedes. Kapatid sa labas ng babaeng sumira sa buhay mo. Hindi nakapagsalita si Mercedes. Dahan-dahang binuksan ni Sally ang folder, inilalantad ang mga peking dokumento at listahan ng mga bank accounts na naglalaman ng pondo ng charity. Akala ng lahat, isang anghel ang mapapangasawa ni Leandro. Pero ang totoo, ginagamit lang niya ang charity fund ng mga Villarreal para pondohan ang karangyaan ng aming pamilya. Paliwanag ni Sally, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Gusto kong tulungan kang pabagsakin siya. Bakit mo ito ginagawa? Nag-aalinlangang tanong ni Mercedes. Alam niyang sa mundo ng mga mayayaman, walang tulong na walang kapalit. Dahil gusto kong bawiin ang aplaydong ipinagkait sa akin ng sarili kong ama. Mariing sagot ni Sally. At kung akala mo pera lang ang itinatago ng kapatid ko, nagkakamali ka, Mercedes. May isang malaking lihim ang mga Araneta na kapag sumabog, siguradong hindi na matutuloy ang kasal na yon. Sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon ng mga Villarreal, ang kasamaan ay komportabling nakasuot ng niti. Sa isang madilim na bahagi ng pasilyo, mahigpit na hinawakan ni Celestina ang nanginginig na kamay ni Feli, inilalagay ang isang makapal na sobreng naglalaman ng pera. Kunin mo yan, Manang Feli. Malambing ngunit nakakalasong bulong ni Celestina habang hinahaplos ang balikat ng matanda. Pambayad yan sa naiwang utang sa sugal ng anak mo. Pero alam mo naman ang patakaran ko, hindi ba? Siguraduhin mong mananahimik ang anak mo at hindi na babalik dito. Dahil kung hindi, babaka sa sementeryo mo na siya sunduin. Nanginginig na tumango si Feli. Ang mga luha ng pagsisisi ay pumatak sa mismong sobre na kapalit ng kanyang kaluluwa. Bago pa man makapagsalita ang matanda, bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo at lumabas si Leandro. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Celestina. Ang mukha nitong nagbabanta ay napalitan ng maamang pag-aalala. Niyakap niya ng mahigpit si Feli. Don't cry naman nang. Malambing na pag-aalo ni Celestina upang marinig ni Leandro. Nandito lang ako para tulungan kayo. I know it's hard, pero malalampasan din ng anak mo ang problemang ito. Tiningnan ni Leandro ang senaryo. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na mabuti ang babaeng pakakasalan niya, ngunit may kung anong bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Nang makaalis ang dalawa, tahimik siyang pumasok sa kwarto ng kanyang lola upang magbantay. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, nakita niya ang isang lumang notebook. Binuksan niya ito. Punong-puno yon ng maliliit at maayos na sulat kamay ni Mercedes. Bawat oras ng pag-inom ng gamot, bawat paboritong pagkain ng kanyang lola, at bawat detalyeng kailangang tandaan ay nakatala ng may matinding pag-iingat. Marahang ipinadausdos ni Leandro ang kanyang daliri sa mga letrang isinulat ni Mercedes. Ang pamilyar na amoy ng sampagita na palaging nakadikit sa balat ng dalaga ay tila nanatili sa mga pahina. Isang matinding kirot ng pangungulila ang sumaksak sa kanyang dibdib. Bakit hindi kita pinrotektahan? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Pinili niyang iwan ang babaeng nagbigay ng kapayapaan sa kanyang magulong mundo para lamang sa isang kasal na idinikta ng pamilya. Sa kanyang paglabas sa pasilyo, nakita ni Leandro ang isang tagpo na nagpatigil sa pag-agos ng kanyang dugo. Ilang metro mula sa kanya, nakatayo si Celestina, galit na pinagmamasdan ang nagkalat na mainit na kape sa sahig. Sa paanan nito ay nakaluhod ang isang batang kasambahay, nanginginig at pilit na pinupunasan ang sahig habang umiiyak. "Look at what you did! Ang tanga-tanga mo!" Buliyaw ni Celestina, bago sinadyang sipain ang tasa para mas kumalat ang dumi sa mismong damit ng kasambahay. "Linisin mo yan. Gamitin mo ang dila mo kung kinakailangan para matuto kang gumamit ng utak." Nakakuyom ang mga kamao ni Leandro mula sa dilim. Nagiinit ang kanyang sikmura sa matinding pandidiri. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang ipagtanggol ang kaawa-awang bata tulad ng dapat sana'y ginawa niya para kay Mercedes. Ngunit nanigas ang kanyang mga paa. Ang takot na harapin ang katotohanang pumili siya ng halimaw ay tinalo ang kanyang konsensya. Pumikit siya, lumingon at tahimik na umurong palayo pabalik sa kanyang kaduwagan. Sa kabilang dako ng lungsod, nabalik ang diwa ni Mercedes sa pakikipag-usap kay Sally na magliwanag at manginig ang kanyang telpo na sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Nati ang nakarehistro sa screen. Nang sagutin niya ito, ang humahagulgol na boses ng kasamahan ang sumalubong sa kanya. "Ate Merce, tulungan mo kami." Garalgal at puno ng takot na makaawa ni Nati sa kabilang linya. Nalaman ni Ma'am Celestina na nagtatanong-tanong tayo tungkol sa pera ng pondo. Nagwawala siya ngayon dito. At may binabalak siyang masama sa pamilya mo sa probinsya kapag hindi ka tumigil. Ang banta ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa puso ni Mercedes. Ang walang tigil na pag-ilaw at pagyanig ng telepo, no sa ibabaw ng maliit na mesa, ang nagising kay Mercedes mula sa mababaw na tulog. Pilit niyang iminulat ang mga mata at inabot ang aparato, umaasang magandang balita ang hatid nito. Ngunit isang nakakasulasok na titulo ng balita ang sumampal sa kanyang paningin. Isang larawan nilang dalawa ni Leandro ang kumakalat sa iba't ibang social media sites. Kuha yon noong minsang tinulungan siya ng lalaki na magbitbit ng mga pinamili para kay Doña Remedios, ngunit dahil sa anggulo ng kamera, tila mahigpit silang magkayakap at naghahalikan. Sa ilalim ng larawan ay may malaking titulo. Ang kabit na maid gustong maging Doña. Punong malilisyosong komento ang post. Tinatawag siyang linta, ahas, at mga agaw. Bago pa man niya lubusang maiproseso ang paninira, isang mabigat na bagay ang malakas na tumama sa labas ng kanyang pintuan. Sumunod ang mga nag-uumpukan at nagtatawa ng boses ng kanyang mga kapitbahay. "Akala mo kung sinong santa magnanakaw na nga mga ago pa ng asawa?" Matinis na sigaw ng isang babae na sinundan ng mapanghusgang tawanan mula sa eskinita. Pagbukas niya ng pinto, isang supot ng basurang nabubulok ang nakakalat sa kanyang harapan. Ang amoy nito ay kasing baho ng mga salitang ibinabato sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang mga kapitbahay na pabulong-bulong habang nakatingin sa kanya. Yumuko si Mercedes at tahimik na nagsimulang linisin ang kalat. Ang pagguho ng kanyang mundo ay tila ginagawang libangan ng mga taong walang alam sa katotohanan. Sa loob ng marangyang dining room ng mga Villarreal, marahas na ibinagsak ni Leandro ang isang tablet sa harap ni Celestina. Ang mukha ng lalaki ay namumula sa matinding galit. Ang mga ugat sa leeg ay litaw na litaw. "Ano ito, Celestina? Bakit mo pinakalat ang kasinungalingang ito sa media?" Madiin niyang tanong, tila hindi makapaniwala na kaya itong gawin ng babaeng kanyang pakakasalan. "Are you shouting at me, Leandro? Ako pa ngayon ang masama?" Nag-uumpisang manginig ang boses ni Celestina. Pumatak ang ilang peking luha mula sa kanyang mga mata, isang pamilyar na pagpapanggap upang magmukhang biktima. "I did it to protect you. Nakikita mo ba kung paano kanya minamanipula? She is ruining us. Kung hindi ko inunahan ang babaeng yan, baka sa araw ng kasal natin ay mag-iskandalo siya at sirain ang pangalan ng pamilya mo." "Hindi siya ganon, Celestina. Kilala ko si Mers.
Because you are too blind to see the truth, matinis na ganti ni Celestina. Lumapit siya kay Leandro at pilit hinawakan ang pisingin nito, tila isang inang nagpapangaral sa isang mangmang na bata. Ginigising lang kita, Leandro. I am your fiancé. Ako ang dapat mong pakinggan, hindi ang isang hamak na maid na tinawag mong magnanakaw. I'm fixing your mess. Kaya magpasalamat ka. Hindi kinaya ni Leandro ang nakasusukang pagmamalinis ni Celestina. Pagtapit ng dilim, natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng maliit na inuupahang bahay ni Mercedes. Nakita niya ang dalaga sa ilalim ng malamig na sikat ng buwan, pilit kinukuskos ang mga mansa ng putik at basura sa kanyang pintuan. Ang bawat kumpas ng kamay ni Mercedes ay may kasamang bigat ng pagod at sakit na siya mismo ang nagdulot. Umakbang si Leandro papalapit, hindi na inalintana ang dumi ng kalsada sa kanyang mamahaling sapatos. Merce, please, let me help you. Aayusin ko ang gulong ito. I will clear your name. Gagamitin ko ang pera ko para pabulaanan ng mga balita. Tumigil si Mercedes. Unti-unti niyang iniyangat ang kanyang paningin. Ang mga matang dati puno ng pag-unawa ay ngayon ay kasing lamig ng yelo. Wala nang natitirang lambing. Paano mo ayusin, Leandro? Sasabihin mo sa media na hindi tayo magkarelasyon? Na isa lang talaga akong utusan na tinawag niyong magnanakaw? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Ayaw kitang makitang nagkakaganito. Pakiusap ng lalaki, punong-puno ng pag-asa na tatanggapin ng dalaga ang kanyang alok na tulong. Ang proteksyon mo ngayon ay isang insulto, Leandro. Matapang na sagot ni Mercedes, ang boses ay matalim at walang pag-aalinlangan. Hinarap niya ang lalaki ng may taas nung dignidad. Nasaan ka nung araw na tinawag akong magnanakaw sa harap mo? Nasaan ang tapang mo nang ipahiya ako at piliting paaminin ng babaeng pakakasalan mo? Ngayon ka pupunta rito para maging bayano dahil hindi mo kayang sikmurain ang sarili mong konsensya? Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Kailangan ko ng lalaking kayang panindigan ng tama nang hindi natatakot sa sasabihin ng iba. Walang naging tugon si Leandro. Bawat salita ng dalaga ay tumagos sa kanyang mga buto, hinuhubaran ng kanyang kaduwagan. Napansin niya ang isang maliit na bahid ng putik sa pisngi ni Mercedes. Automatikong umangat ang kanyang kamay, nagnanais na punasan ng dumi, nagnanais na haplusin ang balat ng tanging babaeng nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit sa kalagitnaan ng hangin, pinigilan niya ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang nanginginig na kamay, na pagtantong wala na siyang karapatang hawakan ng isang bagay na hinayaan niyang mabasag. Mula sa isang madilim na sulok ng eskinita, isang mahinang pagkislap ng liwanag ang sandaling bumasag sa dilim. May isang taong nakamasid sa kanila at lihim na nadodokumento ng pagkikitang ito para maggamit sa panibagong iskandalo. Bago pa man makapagpaalam si Leandro, isang pamilyar at hirap na tinig ang pumutol sa malamig na tensyon. Merce. Lumingon silang dalawa at nakita ang nakayukong bulto ni Mang Tomas na naglalakad palapit. Nakahawak ng mahigpit ang matandang driver sa kanyang dibdib, ang mukha ay halos magkulay asul na sa kakulangan ng hangin. Tinanggal niya ako sa trabaho. Itinaboy niya ako na parang asong ulol. Garalgal na bulong ng matanda bago tuluyang nawalan ng lakas at bumagsak sa maputik na kalsada. Mang Tomas! Mabilis na sumigaw si Mercedes habang patakbong dinaluhan ng duguan at walang malay na matanda. Ang tahimik na gabi ay tuluyang nabasag. Ilang sandali pa, ang matinis na panahoy ng ambulansya ay pumunit sa katahimikan ng gabi, nag-iiwan ng isang nakakakilabot na pangako sa puso ni Mercedes na ang laban ng ito ay mayroon ng mga inosenteng buhay na itataya. Ang mapuputing ilaw ng ospital ay tila walang kakayahang magbigay ng liwanag sa nagdidilim na mundo ni Mercedes. Sa harap ng billing counter, nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ang isang lumang passbook. Ito ang lahat ng naipon niya mula sa ilang taong pagpapakaalipin bilang OFW sa Hong Kong. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng maliit na negosyo, ang kanyang natatanging kaligtasan. Ngunit habang iniisip niya ang nag-aagaw buhay na si Mang Tomas sa loob ng ICU dahil sa atake sa puso,
walang pag-aalinlangan niyang ibinigay ang lahat ng kanyang pera. Para kay Celestina, ang buhay ng mga nasa laylayan ay walang halaga. Ngunit para kay Mercedes, higit pa ito sa anumang ginto sa mundo. Sa dulo ng malamig na pasilyo, isang bulto ang tahimik na nakatayo sa likod ng malaking haligi. Si Feli. Puno ng takot at pag-uusig ng budi, pinagmasdan ng matandang tagapamahala ang babaeng itinuring na niyang sariling anak. Nakita niya ang tanging inig ng mga balikat ni Mercedes habang nakaupo sa malamig na bakal na silya, yakap-yakap ang sarili sa gitna ng matinding pagod. Kinain ng konsensya si Feli. Bawat paghikbi ng dalaga ay parang patalim na humihiwa sa kanyang sariling dibdib, nagpapaalala sa kasalan ng hindi niya kayang takasan. Nang mag-angat ng paningin si Mercedes, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang pagtatago. Dahan-dahang lumapit si Feli, ang bawat hakbang ay tila may nakatali na mabibigat na bato sa kanyang mga paa. Walang sigawan. Walang iskandalo. Ang tahimik na pasilyo ay naging saksi sa isang komprontasyon, yung punong-puno ng pighati. Patawarin mo ako, anak. Garaldal na bulong ni Feli, ang mga luha ay naguunahang pumatak sa kanyang mga kulubot na pismi. Wala akong magawa. Ibinaon ng anak ko ang aming pamilya sa utang dahil sa sugal. Binalaan kami ng mga sindikato na papatayin siya. Si Ma'am Celestina, siya ang nagbayad ng utang. Ginamit niya ang pera mula sa charity. At kapalit noon ay ang pagpilit niya sa aking ilagay ang kwintas sa bag mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang muka. Ang sakit ng pagtataksil ay higit pa sa anumang pisikal na sugat na naranasan niya. Utang na loob. Ganyan ba kababaw ang halaga ko sa inyo, Nay Feli? Ipinagpalit niyo ang dangal ko para sa buhay ng anak nin, yung walang ginawa, kundi maging pabigat sa inyo? Hindi makasagot si Feli. Sa sobrang bigat ng kanyang kasalanan, unti-unti siyang napaluhod sa malamig na sahig. Nanginginig niyang inabot at mahigpit na hinawakan ng laylayan ng lumang damit ni Mercedes, tila isang makasalan ng nagmamakaawa ng katiting na awa mula sa langit. Ngunit sa halip na sigawan o bulyawan ng matanda, dahan-dahan at marahang tinanggal ni Mercedes ang mga nanginginig na daliri ni Feli mula sa kanyang damit. Pwede kang magkamali, Nay. Mahinahong sagot ni Mercedes. Ngunit ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Lahat tayo biktima ng kahirapan. Pero ang piliing maging alipin ng kasamaan para iligtas ang sarili, desisyon mo yan. Mula ngayon, wala na kayong anak na naggangalang Mercedes. Tinalikuran niya ang humahagulgol na matanda ng walang anumang paglingon. Nang tuluyang makalayo si Feli, at maiwan si Mercedes sa pag-iisa, napansin niya ang isang maliit na bagay na sadyang iniwan ng matanda sa ibabaw ng upuang bakal. Isang itim na USB flash drive, isang tahimik na pagtatangkang bumawi sa tuluyang nawasak na tiwala. Kinagabihan sa loob ng isang tagong coffee shop na malayo sa mata ng mga Villarreal, nakipagkita si Mercedes kay Sally. Inilapag ng abogada ang kanyang laptop at maingat na isinaksak ang maliit na aparato na nakuha ni Mercedes. Ang umaalon na linya sa monitor ay nagpapahiwatig ng isang audio file na naglalaman ng itinatagong katotohanan. Nang simula nilang pakinggan ito, umalingaw-ngaw ang pamilyar at nakakalasong boses ni Celestina, malinaw na pinagbabantaan si Feli at inaamin ang pagkuha sa pondo ng mga manggagawa. Ito ang matibay na ebidensya na magpapabagsak sa reyna ng mga mapagpanggap. Ngunit bago pa man nila mailipat ang file sa isang ligtas na lalagyan, biglang nag-iba ang kulay ng monitor. Ang mga letra at numero ay mabilis na nagkagulo na parang mga langgam na natabig. Isang nakangiting mukha ng demonyo ang panandaliang lumabas sa screen bago tuluyang namatay ang system ng laptop. May nag-hack sa kanilang kagamitan, isang nakakakilabot na patunay na mas mahaba at mas palmanganib ang galamay ng mga kalaban kaysa sa inaasahan nila. Ang nag-blackout na screen ng laptop ay nag-iwan sa kanila sa matinding kaba at dilim. Ang katahimikan sa loob ng marang, yang kwarto ng ospital, ay nabasag lamang ng ritmikong paghinga mula sa makina.
Dahan-dahang iminulat ni Doña Remedios ang kanyang mga mata mula sa ilang araw na pagkakakoma. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit sapat na upang aninagin ang figura ng babaeng nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Nang tuluyang luminaw ang kanyang paningin, bumungad ang peking ngiti ni Celestina. Lola, thank God you're awake. Malambing na bati ni Celestina habang pilit na hinahaplos ang kulubot na kamay ng matanda. Ngunit sa likod ng maamong boses ay ang mabilis na pagtatanim ng kamandag. Muntik na po kayong mamatay dahil sa maling gamot na ibinigay ni Merce. Ninakawan na nga po tayo, pinagtangkaan pa ang buhay ninyo. Mabuti na lang at napalayas ko na ang babaeng yon bago pa mahuli ang lahat. Hindi umimik si Doña Remedios. Ang kanyang matatanda at nagmamasid na mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit sa likod nito ay ang matalas na pagbasa sa kaluluwa ng kanyang kaharap. Alam niya ang amoy ng kasinungalingan. Sa tagal niyang namuno sa mga Villarreal, kabisado niya ang hitsura ng mga taong nagkukunyaring anghel upang itago ang kanilang itim na budi. Tahimik lamang siyang nakatitig kay Celestina, wala siyang balak ipakita kung ano ang alam niya. Nang pumasok si Leandro sa kwarto, mabilis na nag-iba ng pwesto si Celestina at nagkunwaring nagpupunas ng luha upang magmukhang nag-aalalang biktima. Lumapit si Leandro, puno ng pag-aalala at kaba. Nang banggitin niya ang pangalan ni Mercedes upang itanong kung may naalala ang kanyang lola bago ito mawala ng malay, isang banayad ngunit sadyang pagpisil ang nadaman niya mula sa kamay ni Doña Remedios. Tiningnan ng matanda ang kanyang apo ng diretsyo, isang tahimik na mensaheng tanging silang dalawa lamang ang nakakaintindi. Kasabay nito lihim na idiniin ni Doña Remedios ang kanyang balikat upang itago ang isang maliit at matigas na bagay sa ilalim ng kanyang unan na hindi kailanman maaaring makita ni Celestina. Samantala, sa isang tagong apartment, umuusok ang tensyon sa pagitan ni Mercedes at Sally. Ang paghahak sa kanilang laptop noong nakaraang gabi ay nagtulak sa abogada upang mawala ng pasensya. We need to go to the media now, Mercedes. Kapag hinintay pa natin, baka tuluyan ng mabura ni Celestina ang lahat ng bakas ng perang kinuha niya. Galit na giit ni Sally habang pabalik-balik sa paglalakad. Ipapalabas ko ang skandal na ito para masira ang kasal nila. Kapag nangyari yon, mapipilitan ng pamilya ko na kilalanin ako para maisalba ang pangalan nila. It's a win-win for us. Umiling si Mercedes, ang mukha ay puno ng matigas na prinsipyo. Hindi. Kapag sumabog ito ngayon sa media nang walang sapat na ebidensya at proteksyon, ang mga inosenteng manggagawa ang unang babalikan ni Celestina. Mga pamilya nila ang mawawala ng trabaho, ng pambili ng gamot. Hindi tayo gagamit ng buhay ng iba para lang manalo sa labanang ito, Sally. Kung ganyan din ang gagawin mo, ano pang pinakaiba mo sa kapatid mo? Ang mga salitang iyon ay parang sampal na nagpatigil kay Sally. Ngunit sa halip na makinig, nanaig ang pagiging makasarili na dumadaloy sa kanyang dugong araneta. Nang lumabas si Mercedes upang bumili ng pagkain, mabilis na kinuha ni Sally ang kanyang telpo. Tinawagan niya ang isang kilalang mamama, hayag na mga sikat na iskandalo at palihim na ibinenta ang kwento tungkol sa naglalahong pondo ng mga Villarreal. Kinaumagahan, natagpuan ni Mercedes ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang maliit na telebisyon sa waiting area ng ospital, habang nagbabantay kay Mang Tomas. Tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo nang basahin ng tagapagbalita ang isang mainit na ulat tungkol sa diumanoy paglustay ng milyon-milyong charity fund ng pamilya Villarreal ng isang hindi pinangalan ng soon-to-be bride. Wala pa mang pangalan, alam na ng buong lipunan kung sino ang tinutukoy. Kinabahan si Mercedes. Alam niyang hindi pa sila handa sa pagsabog na ito at may mga inosenteng madadamay. Sa kabilang dulo ng lungsod, marahas na ibinato ni Celestina ang kanyang mamahaling plorera sa pader matapos mapanood ang balita. Ang kanyang perpektong imahe ay unti-unting nasisira at nararamdaman niya ang pagdududa ng mga nasa paligid niya. Sa kawalan ng kalaban na mahaharap, naisip niya ang pinakamahinang bahagi ng buhay ni Mercedes. Ang mga taog patuloy nitong tinutulungan. Nagmadaling lumabas ng mansyon si Celestina, ang kanyang muka ay nababalutan ng walang pusong paghihiganti. Patungo siya sa ospital,
Hindi upang tumulong, kundi upang ipag-utos ang pagtanggal ng life support sa apo ni Mang Tomas na kasalukuyang nakikipaglaban kay kamatayan. Ang matutulis at mabilis na hakbang ng kanyang mga sapatos na tumatama sa makinis na sahig ng ospital ay tila nagbabadya ng isang paparating na salot, handang durugin ang natitirang hininga ng mga walang kalaban-laban. Ang walang patid at ritmikong tunog ng makinang nagdudugtong sa hininga ng bata ang tanging gumabasag sa nakakabinging katahimikan ng intensive care unit. Nakaupo sa isang wheelchair sa tabi ng kama si Mang Tomas, pilit na lumalaban sa sarili niyang panghihina habang nakabantay sa apong nakakabit sa napakaraming tubo. Ngunit ang munting kapayapaang ito ay marahas na pinunit ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Celestina. Ang kanyang presensya ay nagdala ng nakapanging inig na lamig, tila isang aninong handang lumamon ng buhay. Tiningnan ni Celestina ang kaawa-awang kalagayan na maglolo ng may matinding pandidiri bago lumapit ng husto. Yumuko siya. Inilapit ang kanyang bibig sa tainga ng nanginginig na matanda. Isang tawag ko lang sa direktor ng ospital na ito. Alam mong mapuputol ang hininga ng batang yan? Malamig at may diin na banta ni Celestina. You better shut your mouth about the fun, Tomas. Subukan mong tumestigo. At sisiguraduhin kong sa malamig na semento ng kalsada mo, ibuburol ang apo mo. Hindi makapagsalita si Mang Tomas. Ang pag-agos ng kanyang mga luha at ang paghigpit ng hawak sa kumot ng bata ay ang tanging nagawa ng isang taong inalisa ng lahat ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man madugtungan ni Celestina ang kanyang pananakot, mariing bumukas ang pinto at pumasok si Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pot, handang pumatay para protektahan ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Huwag mong idamay ang mga inosente, Celestina! Matapang nagiit ni Mercedes habang mabilis na humarang sa pagitan ng kama ng bata at ng masamang babae. Bahagyang napatawa si Celestina, isang halahak na walang anumang bahid ng kaluluwa. Tiningnan niya si Mercedes mula ulo hanggang paa. Look who's here! Ang bayaning maid! Feeling mo ba talaga may magagawa ka rito? Kahit anong pilit mo, Merce, isa ka lang utusan. Bukas, maglalakad ako sa altar at susuotin ko ang singsing ng mga Villarreal. At kayo? Mananatili kayong mga basurang tinatapakan ko. Hindi umurong si Mercedes. Itinaas niya ang kanyang no. Tinapatan ng mapagmataas na tingin ng kalaban. Ang damit na pangkasal mo ay hinabi mula sa luha at dugo ng mga taong ito. Akala mo ba, ang pagbili ng mga mamahaling sapatos gamit ang perang ninakaw mo ay nagpapataas ng halaga mo? Hindi ka reyna ng mga Villarreal, Celestina. Isa kang linta na sumisipsip sa buhay ng mga walang laban. Nawala ang ngiti ni Celestina. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Mercedes, ngunit isang pamilyar at mabigat na boses ang pumigil sa hangin. Tama na. Nakatayo sa pintuan si Leandro. Ang kanyang mga mata ay madilim, ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at pagkadismaya. Narinig niya ang lahat. Ang banta sa buhay ng isang inosenteng bata ay tuluyang sumira sa anumang pagdadahilan na ginagawa niya para kay Celestina. Mabilis na nagpalit ng anyo ang babae. Ang matatalim na mata nito ay napalitan ng maamong pag-aalala. Leandro, babe! Inaaway niya ako. Pinipilit niya akong paaminin sa mga bagay na umalis ka na, Celestina. Pagputon ni Leandro, ang boses ay malamig at walang pag-aalunlangan. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bigat ng kanyang utos ay hindi maaaring suwayin. Leave, bago pa ako makalimot. Natigilan si Celestina. Tiningnan niya ang lalaking pakakasalan niya bukas, pagkatapos ay binalingan niya si Mercedes. Ngunit sa halip na matakot o mahiya, isang nakakakilabot at puno ng kumpiyansang ngiti ang sumilay sa may Eraine sa lamalabor ni Celestina. Marahan niyang hinaplos ang dibdib ni Leandro bago siya tuluyang naglakad palabas. Ang ngiting yon ay nag-iwan ng isang mabigat na tanong. Ano ang alam ni Celestina na nagbibigay sa kanya ng tapang upang mumiti sa kabila ng pagkahuli sa kanya? Nang tuluyang mawala ang presensya ng masamang babae, mabilis na lumapit si Mercedes kay Mang Tomas.
Niyakap niya ang nanginginig na balikat ng matanda at marahang hinaplos ang pisingi ng natutulog na bata. Ang init ng kanyang yakap ay isang tahimik na pangakong hindi niya pababayaan ang mga ito, isang dalisay na pag-ibig na nagpalambot sa tumigas na puso ni Leandro na tahimik na nanonood mula sa pintuan. Dahan-dahang mapit si Leandro. Wala siyang sinabing malalaking pangako. Wala siyang ibinigay na mabulaklak na paghingi ng tawad. Sa halip, marahan niyang inabot ang kamay ni Mercedes. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ng itinatagong pangungulila ang dumaloy sa kanilang dalawa. Binuksan ni Leandro ang palad ni Mercedes at iniwan doon ang isang malamig at matigas na bagay. Isang susi. May kailangan kang makita sa mansyon ngayong gabi. Pabulong na sabi ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng tiwala. Maghihintay ako sa backgate. Tuluyang umalis si Leandro, iniiwan si Mercedes na nakatitig sa malamig na bakal sa kanyang palad. Ang susi ng backgate. Ang malamig na bakal ng susi ay maingat na umikot sa kandado, nagbigay daan sa isang tahimik na pagbukas ng lumang pinto ng backgate. Bawat hakbang ni Mercedes sa pamilyar na hardin ng mga Villarreal ay may kasamang mabigat na paghinga. Ang mga matataas na puno ay tila mga higanting aninong nagmamasid sa kanyang pagbabalik. Sa dulo ng madilim na pasilyo, isang bulto ang tahimik na naghihintay. Nang maaninag niya ang mukha ni Leandro, isang kuryente ng kaba at pananabik ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Bago pa man siya makapagsalita, isang liwanag mula sa flashlight ng napapatrulyang gwardiya ang gumuhit sa pader hindi kalayuan sa kanila. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Leandro ang kamay ni Mercedes at mabilis siyang hinila patungo sa isang madilim at makitid na siyang sa likod ng malaking pintuan. Nasadlak si Mercedes sa matipunong dibdib ng lalaki. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit, halos walang espasyong namamagitan. Naramdaman ni Mercedes ang mabilis at mabigat na pagtibok ng puso ni Leandro, isang himig ng kaba at itinatagong pagmamahal na sabay na umaawit sa dilim. Ipinikit ni Leandro ang kanyang mga mata at nilanghap ang pamilyar na amoy ng sampagwita mula sa buhok ni Mercedes. Ito ang halimuyak na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang tanging pahinga sa gitna ng magulong mundong ginagalawan niya. Bahagyang idinikit ni Leandro ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ni Mercedes, isang tahimik at magalang na pag-angkin na hindi humihingi ng kapalit. Ito ang yakap ng isang lalaking natutong magpahalaga sa babaeng muntik na niyang tuluyang mawala, isang kilig na lumalagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Nang lumipas ang panganib at tuluyang nakalayo ang gwardiya, maingat silang naglakad patungo sa silid ni Doña Remedios. Sa pagbukas ng pinto, nakita nila ang matanda na gising at nakaupo sa gilid ng kama, tila matagal nang naghihintay sa kanilang pagdating. Alam kong babalik ka, Mercedes. Mahinang bati ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng karunungan. Gising ako nang pumasok si Feli sa kwarto mo nung umagang yon. Nakita ko kung paano niya inilagay ang kwintas sa bag mo. Nanlaki ang mga mata ni Mercedes. Kung alam niyo po, bakit hindi kayo nagsalita? Bakit hinayaan niyo pong iyain nila ako? Dahil kailangan kong malaman kung hanggang saan aabot ang kasamaan ng babaeng iyon at kung hanggang kailan magiging bulag ang apo ko. Makahulugang sagot ni Doña Remedios habang tinitingnan si Leandro nang may matinding pagkadismaya. Kinuha ng matanda mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang maliit ngunit mabigat na tansong susi. Inabot niya ito kay Mercedes. Ito ang master key ng sikretong vault sa opisina ng mga Villarreal. Nariyan ang orihinal na ledger ng charity fund bago pa man ito pakialaman ni Celestina. Gamitin mo ito para tapusin ang kasama ang sinimulan niya. Mahigpit na hinawakan ni Mercedes ang susi. Ito ang sandatang matagal na nilang hinahanap. Bago sila lumabas ng silid, pinigilan ni Leandro ang kamay ni Mercedes. Ang init ng kanyang palad ay tila nakikiusap ng pangunawa. Tinitigan niya ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Patawarin mo ang kaduwagan ko, Merce. Madamdaming bulong ni Leandro, ang boses ay basag dahil sa pighati. Patawarin mo ako dahil hinayaan ko masaktan ka nila. Bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito.
Tiningnan ni Mercedes ang lalaking nasa harap niya. Walang galit, kundi isang malalim na pag-unawa sa kahinaan ng tao. Ngunit hindi siya isang babaeng madaling makuha sa mga mabulaklak na salita. Hindi salita ang kailangan ko, Leandro. Mahinahong sagot niya habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Kung talagang pinagsisisihan mo ang pananahimik mo, patunayan mo bukas. Patunayan mo sa harap ng altar at sa harap ng buong mundo. Tumango si Leandro, buong determinasyon sa kanyang dibdib. Ngunit nang buksan nila ang pinto palabas ng pasilyo, biglang nagliwanag ang malaking bumbilya sa itaas. Napapikit sila sa biglaang pagtama ng nakakabulag na sinag sa kanilang mga mata. At nang imulat nila ang kanilang paningin, isang bulto ang nakatayo ilang metro lamang mula sa kanila. Nakatayo si Feli. Ang mga mata ng matanda ay ng lalaki, habang nakatitig sa kanila, hawak ang isang baso ng tubig. Sa isang sigaw lang nito, magigising ang buong mansyon at masisira ang lahat ng plano ni Mercedes. Ipapahamak ba ulit sila ng taong minsan nang nagtaksil para sa sariling kapakanan? O ito na ang gabi ng pagbabago? Ang nanilisik na mga mata sa ilalim ng ilaw ay naghihintay ng kasagutan. Napatigil ang pag-inga ni Mercedes, habang si Leandro ay otomatikong humakbang paharap upang takpan ang dalaga mula sa paningin ni Feli. Hinintay nilang sumigaw ang matandang tagapamahala at tawagin ang mga gwardya upang tapusin ang kanilang mga plano. Ngunit sa halip na gumawa ng ingay, dahan-dahang ibinaba ni Feli ang hawak nitong baso ng tubig sa ibabaw ng kalapit na kabinet. Nanginginig ang mga tuhod ng matanda. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng pasilyo, nakita ni Mercedes ang pag-agos ng luha sa mga kulubot na pisingi ni Feli. Isang malalim at tahimik na paghinga ang pinakawalan nito bago ituro ang isang madilim na pasilyo patungo sa lumang bodega. Ang nag-iisang daan, palabas ng mansyon kung saan walang nagbabantay na gwardya. Ito ang unang hakbang ni Feli palabas sa rehas ng takot, isang tahimik na patunay ng kanyang pagnanais na ituwid ang malaking kasalanan. Wala siyang hinining kapalit o salita, tanging isang malungkot na pagtango bago siya tuluyang naglakad pabalik sa kanyang silid. Sa tulong ng pamilyar na pasilyo at ng master key na ibinigay ni Doña Remedios, mabilis na narating ni Mercedes ang pribadong opisina ng mga Villarreal kung saan naghihintay si Sally. Mainat na ipinasok ni Mercedes ang tansong susi sa tagong vault sa likod ng malaking painting. Nang bumukas ang makapal na pintong bakal, tumambad sa kanila ang isang itim na aklat ng kuwenta, ang orihinal na ledger ng charity fund. Nakatala roon ang lahat ng peking transaksyon, ang mga pangalan ng mga manggagawang ninakawan ng benepisyo, at ang eksaktong halaga na inilipat ni Celestina sa kanyang sariling bank account. Habang inaayos ni Mercedes ang iba pang mga ebiden, siya sa loob ng vault, mahigpit na hinawakan ni Sally ang ledger. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ng abogada. "This is it," bulong ni Sally sa kanyang sarili. Ang tinig ay tila nilalamon ng isang makasariling ambisyon. "Kapag ibinigay ko ito kay Papa, siguradong ibibigay niya sa akin ang apelidong Araneta, para lang wag kong ilabas ito sa media. Makukuha ko na ang manang matagal nang ipinagkait sa akin." Hindi narinig ni Mercedes ang mga katagang yon. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa iisang layunin, ang mabigyan ng husti, siya si Namang Tomas, at ang lahat ng inalipusta ng babaeng nagkukunwaring santa. Ngunit nang lisanin nila ang lugar, isang nakakakilabot na tanong ang nakasabit sa hangin. Kinuha ba ni Sally ang orihinal na ledger para sa kanilang laban o para sa kanyang sariling tagumpay? Pagsikat ng araw, isang matinding pot ang sumabog sa loob ng marangyang opisina ng mansyon. Nakatayo si Celestina sa harap ng nakabukas at walang laman na vault. Ang kanyang perpektong mukha, na laging nakangiti sa mga kamera, ay tuluyang pumangit sa sobrang galit. Nawala ang kanyang pinakatatagong sikreto, ang alas na pumoprotekta sa kanyang huwad na pagkatao. Gusot ang buhok at nanginginig sa pot, lumabas si Celestina sa pasilyo. Nakita niya si Nati, ang matandang kusinera, na tahimik na nagpupunas ng sahig malapit sa opisina. Ang kawalan ng kapangyarihan sa pagkawala ng ledger ay kailangang ibunto ni Celestina sa isang taong walang laban.
Nang walang anumang babala, mahigpit na sinabunutan ni Celestina ang kaawa-awang kusinera at marahas na kinaladkad patayo. Isang mabigat at napakalakas na palad ang dumapos sa mukha ni Natty, nagdulot ng pagtumba ng matanda pabalik sa malamig na sahig. Sino ang napapasok sa magnanakaw na yon dito sa opisina? Matinis at nakakabinging bulyaw ni Celestina. Ang mga mata ay nanlilisik na parang isang tunay na demonyo. Kayo bang mga hampaslupa kayo ang tumulong sa kanya? Sabihin mo sa akin. Umiiyak na nagmakaawa si Natty, nakahawak sa kanyang sumasakit na pisngi. Wala po akong alam, Ma'am Celestina. Maawa po kayo. Wala kayo silbi, mga patay gutom. Patuloy na panlalait ni Celestina habang pinandidirihang tinitigan ang matanda. Tinalikuran niya ito na parang isang basurang nakaharang sa kanyang daanan, naiwang umiiyak at duguan ang labi ng matandang kusinera. Sa kabilang dako ng lungsod, habang nag-aayos ng mga damit si Mercedes sa kanyang maliit na kwarto, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono. Nang sagutin niya ito, ang garalgal at puno ng sakit na boses ni Natty ang sumalubong sa kanya. Naririnig niya ang mga paghitbi ng kanyang dating kasamahan na tila ba pinipiga ang sarili niyang puso. Ate Merce, hirap na kami rito. Ginawa kaming hayop ni Ma'am Celestina. Sumbong ni Natty, ang boses ay nanginginig dahil sa sakit at matinding takot. Bumangon ang matinding galit sa dibdib ni Mercedes. Natty, umalis na kayo riyan. Ako na ang haharap sa kanya. Hindi, Ate Merce. Matapang na pagputol ni Natty, ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Lalaban na kami, ate. Tutulungan ka na namin bukas sa araw ng kasal niya. Sukdulang mamatay kami. Hindi na kami mananahimik. Ang sumpa ng mga inalipusta ay nakatakda ng maningil. Ang liwanag ng isang lumang bombilya ang tanging nagbibigay tanglaw sa loob ng inabandonang bodega sa labas ng bayan. Dito nagtipon ang mga taong matagal na panahong itinuring na parang mga anino sa loob ng marangyang mansyon ng mga Villarreal. Nakaupo si Natty sa isang sirang upuan, marahang naglalagay ng yelo sa kanyang namamagang labi. Sa kanyang tabi ay si Mang Tomas, nakasandal sa pader at halatang mahina pa ang katawan, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Isa-isang ibinahagi ng mga manggagawa ang kanilang mga naranasang pang-aabuso. Mga sweldong binawasan ng walang dahilan, mga pagkain na sinadyang tapunan ng dumi bago ipakain sa kanila, at mga masasakit na salitang bumaon sa kanilang pagkatao. Ang bawat kwento ay pinagbuklod ng isang dalisay na damayan, ang matibay na bayanihan ng mga Pilipinong napagod ng magpaalipin sa sariling bayan. Tumayo si Mercedes sa gitna nila. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng tapang sa mga pusong pinanghinaan. Hindi na tayo yuyuko. Ginamit niya ang ating takot para maging makapangyarihan. Bukas, sa mismong araw ng kanyang kasal, ipapakita natin sa buong mundo na ang mga walang boses ay marunong ding sumigaw ng katarungan. Ang pag-asa sa loob ng kwarto ay biglang naputol nang bumukas ang mabigat na pinto ng bodega. Isang pamilyar na bulto ang pumasok. Si Feli. Nanigas ang lahat, lalo na si Mercedes. Dahan-dahang lumapit ang matandang tagapamahala, ang kanyang mga mata ay mugto sa walang tigil na pag-iyak. Nang makarating siya sa harap ni Mercedes, unti-unting bumigay ang kanyang mga tuhod at siya ay lumuhod sa magaspang na simento. Inilabas ni Feli mula sa kanyang bulsa ang isang lumang cellphone. Nandito ang lahat, Mers, ang orihinal na recording bago pa manila sirain ang inyong laptop. Nandun ang mismong pag-amin ni Ma'am Celestina na kinuha niya ang pondo para suhulan ako. Garalgal at hirap na paliwanag ni Feli. Alam kong hindi sapat ito para mapatawad mo ako, pero gusto kong itama ang pagkakamali ko, kahit makulong pa ako. Tinitigan ni Mercedes ang umiiyak na matanda. Ang sakit ng nakaraan ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Ngunit nakikita niya ang katapatan sa mga mata nito. Dahan-dahang kumuha si Mercedes ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Ibinaba niya ang kanyang kamay hindi upang yakapin ang matanda, kundi upang iabot ang panyo.
Punasan niyo ang inyong mga luha at bumangon kayo, Neyfeli? Mahinaho utos ni Mercedes, ang boses ay may halong pait at paggunawa. Hindi niyo kailangang lumuhod sa harap ko. Lumuhod kayo sa harap ng katotohanan. Sabay-sabay tayong babangon. Habang nag-aalab ang pag-asa sa madilim na bodega, isang magkaibang mundo naman ang makikita sa loob ng mansyon ng mga Araneta. Nakatayo si Celestina sa harap ng isang napakalaking salamin, manghang-mangha sa kanyang sariling refleksyon. Suot niya ang isang perpektong wedding gown na napapalamot yan ng mga mamahaling brilyant. Pilit siyang numingiti. Kinukumbinsi ang sariling siya ang nag-iisang reyna na hindi kailanman mapapabagsak ng mga taong itinuturing niyang dumi. Look at this masterpiece! Malambing na bulong ni Celestina sa kanyang sarili habang hinahaplos ang maselang tela ng kanyang damit. Mga patay gutom, akala niyo talaga matatalo niyo ako? Hinding-hindi kayo makakapasok sa palasyo ko. Ngunit sa kabilang panig ng parehong mansyon, sa loob ng pribadong opisina ng ama ni Celestina, isang tahimik na pagkataksil ang nagaganap. Nakaupo si Don Araneta sa kanyang marangyang silya habang nakatayo sa kanyang harapan ang anak sa labas na si Sally. Walang anumang pag-aalinlangan, inilapag ni Sally ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng makintab na mesa ng matanda. Nandiyan na ang hinihingi niyo, Papa. Ang nag-iisang ebidensya na makakasira sa kasal bukas. Malamig na pahayag ni Sally habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang ama. Ngayon, tuparin niyo ang usapan natin. Ibigay niyo na sa akin ang apelidong Araneta na ipinagkait niyo sa akin mula pa noon. Kinuha ng matanda ang envelope at isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa labi nito. Ngunit isang malaking katanungan ang nananatili sa hangin. Ano nga ba ang eksaktong laman ng envelope na ibinigay ni Sally? Ibinenta nga ba talaga niya ang hustisyang ipinaglalaban ni Mercedes? Kinaumagahan, bago pa man sumikat ng buo ang araw, handa na sina Mercedes at ang mga manggagawa upang lisanin ang bodega at magtungo sa simbahan. Bit-bit ang lahat ng lakas ng loob, binuksan nila ang malaking pinto. Ngunit gumuho ang kanilang tapang nang tumambad sa kanila ang isang linya ng mga matipunong lalaking nakaitim na naghihintay sa labas. Ito ang mga bayarans at armadong gwardya ni Don Araneta. Ang malamig at sabay-sabay na paggalaw ng mga bakal mula sa kanilang mga armas na naghahandang magpakawala ng bala, ang mabilis na pumunit sa tahimik na umaga at tuluyang nagpatigil sa hakbang ng mga api. Ang simbahan ng San Juan ay napapalamutian ng libu-libong puting rosas na umaabot mula sa malaking pintuan hanggang sa dulo ng altar. Nagdaratingan ang mga makapangyarihang politiko, mga sikat na personalidad, at ang mga pinakamayayamang negosyante sa bansa. Ang bawat kislap ng kamera ng mga mamamahayag ay nagpapatunay na ito ang tinaguriang kasal ng taon. Ngunit sa loob ng tahimik na silid-hintayan malapit sa altar, nakatayo si Leandro. Ang kanyang mamahaling itim na tuxedo ay hindi kayang itago ang katotohanang ang kanyang muka ay tila nakaharap sa isang sementeryo sa halip na sa isang bagong simula. Lumapit ang kanyang ama, at mariing pinisil ang kanyang balikat. Fix your face, Leandro. Malamig na utos ng matanda, uno ng babala. Huwag kang gagawa ng anumang eskandalo na ikakasira ng pamilya natin. Isang malaking negosyo ang nakasalalay sa araw na ito. Sa kabilang dako, ang sitwasyon ni na Mercedes sa loob ng bodega ay naging isang malamig at nakakakilabot na bitag. Nakaharang sa labas ang mga armadong tauhan ni Don Araneta. Ang bawat paggalaw ng mga kalaban ay sinadya upang iparamdam sa kanila na isang maling hakbang lamang ay buhay ang kapalit. Ang takot ay gumapang sa dibdib ng mga manggagawa, lalo na kay Feli na nanginginig sa isang sulok. Ngunit si Mang Tomas, sa kabila ng kanyang panghihina, ay dahan-dahang tumayo. Inalis niya ang mga sirang kahon sa isang madilim na sulok ng bodega. Mers, tulungan mo ako rito. Utos ng matandang driver habang itinutulak ang isang kalawanging yero na nakatakip sa isang maliit na butas patungo sa likurang eskinita. 4 na dekada na akong nagmamaneho sa mga pasikot-sikot ng bayang ito. Hindi nila tayo makukulong dito. Isa-isang gumapang ang mga manggagawa palabas. Walang lumingon. Nang makalabas,
Mabilis silang sumakay sa isang lumang jeep na pagmamay-ari ng kumpare ni Mang Tomas na naghihintay, hindi kalayuan. Ang mabilis at marahas na pag-anda ng sasakyan ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa kanilang mga katawan. Sa loob ng umarangkadang jeep, walang sinumanang nagsalita. Mahigpit ang pagkakakapit ni Mercedes sa bakal, ang kanyang isip ay nakatuon sa orasan na patuloy sa pag-ikot. Tiningnan niya si Nati. Nakapikit ang matandang kusinera, ang mga kamay ay mahigpit na nakasiklop sa dibdib habang taimtim na nagdarasal. Ang kanyang tahimik na pananampalataya ay nagbigay ng isang mainit na yakap ng pag-asa sa gitna ng matinding kaba at pag-aalinlangan. Aabot pa sila sa oras? Bumalik ang eksena sa simbahan. Ang lahat ng bisita ay nakaupo na sa kani-kanilang mga upuan. Ngunit sa hilera ng mga Villarreal, may isang kapansin-pansing kawalan. Ang upuan na nakalaan para kay Doña Remedios ay bakante. Wala ang matanda at walang sinuman ang nakakaalam kung nasaan siya. Nagsimulang tumugtog ang marangyang musika, hudyat ng pagsisimula ng seremonya. Ang malalaking pintuan ng simbahan ay dahan-dahang bumukas, pumasok si Celestina. Ang kanyang paglalakad ay mabagal, puno ng kumpiyansa, at ang kanyang ngiti ay walang bahid ng anumang pagkatalo. Tumingin siya kay Leandro na naghihintay sa altar, inaangkin ang tagumpay na inaakala niyang hawak na niya. Nang makarating si Celestina sa harap, humarap silang dalawa sa pari. Ang buong paligid ay nabalot ng katahimikan, nag-aabang sa mga susunod na salita ng banal na seremonya. Kayo ba ay nangangakong magsasama sa hirap at ginhawa? Ang taintim na boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malawak at marangyang simbahan ng San Juan. Nakatitig ang daan-daang bisita, nag-aabang sa pinakamahalagang bahagi ng seremonya. Leandro Villarreal, tinatanggap mo ba si Celestina bilang iyong asawa, sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan? Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Nakatayo si Leandro sa harap ng dambana. Tinitigan niya ang maamo at perpektong mukha ni Celestina sa ilalim ng manipis na belo. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang paningin sa mga naglalakihang politiko. Sa kanyang amang nakatingin ng may matinding babala, at sa isang bakanting espasyo sa likuran ng simbahan kung saan sana nakatayo ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na tapang. Ramdam ni Leandro ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat segundong lumilipas ay tila humihigpit na kadena sa kanyang leeg. Leandro, babe? Pabulong, ngunit may halong inis na tawag ni Celestina. Mahigpit na pinisil ang kamay ng lalaki upang gisingin ito mula sa pagkatulala. Answer the priest. Bumalik sa isipan ni Leandro ang mga naging salita ni Mercedes noong nakaraang gabi. Hindi salita ang kailangan ko. Patunayan mo. Tiningnan niyang muli si Celestina at sa pagkakataong ito, hindi na niya nakita ang isang magandang nobya, kundi ang halimaw na nag-utos na patayin ang makina ng isang nag-aagaw buhay na bata. Dahan-dahang binawi ni Leandro ang kanyang kamay. Umikot siya paharap sa mga tao. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba bago siya tuluyang nagsalita. Hindi. Ang nag-iisang salitang iyon, bagaman hindi isinigaw, ay malinaw na nahagip ng mikropono at yumanig sa buong simbahan. Nagulat ang pare. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, isang alon ng pagtataka at gulat na mabilis na kumalat sa mga upuan. Tumayo ang ama ni Leandro, namumula ang mukha sa matinding dalit at kahihiyan. Tuluyang nawasak ang perpektong maskara ni Celestina. Nawala ang kanyang maamong ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa paggabaliw habang marahas niyang hinablot ang braso ni Leandro. What are you doing, Leandro? Nabaliw ka na ba? Matinis at nanginginig sa galit na bulyaw ni Celestina, hindi na inalintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Ipapahiya mo ang pamilya natin para sa isang patay-gutom na maid? That cheap thief ruined your mind. Tiningnan ni Leandro ang babaeng nasa harap niya. Walang bakas ng takot, tanging isang malalim na pagkaawa para sa isang kaluluwang nabubuhay sa kasinungalingan. Marahan nguit madiin niyang inalis ang mga kuko ni Celestina mula sa pagkabaon sa kanyang braso.
Hindi ito tungkol sa kanya, Celestina. Tungkol ito sa kung sino ka kapag walang nakatingin. Matapang at malinaw na pahayag ni Leandro upang marinig ng lahat ng naroroon. Kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil hinayaan kitang manakit ng mga inosenteng tao para lang protektahan ang pangalan ko. Naging duwag ako ng matagal na panahon. Pero hindi ko na kayang maging kasabwat sa kasamaan mo. Inabot ni Leandro ang mamahaling puting rosas na nakakabit sa lapel ng kanyang tuksido. Dahan-dahan niya itong tinanggal, pinisil hanggang sa bahagyang malukot ang mga talulot, at tuluyang binitawan upang bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Ito ang tuluyang pagputol niya sa kadena ng kapangyarihan ng mga Araneta, isang tahimik ngunit pinakamabigat na patunay na pinipili niya ang katotohanan kaysa sa karangyaan. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag. Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng mga larawan ng nagwawalang nobya at ng lalaking tumalikod sa altar. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Don Araneta mula sa unahang hanay ng mga upuan. Ang kanyang mukha ay nagliliyab sa pot habang itinuturo ang mga guard yang nakabantay sa bawat pinto. Isara ang lahat ng pinto! Walang lalabas ng simbahang ito hanggat hindi naaayos ang gulong ito. Utos ng matandang bilyonaryo, ginagamit ang kanyang pera at kapangyarihan upang ikulong ang katotohanan. Mabilis na kumilos ang mga armadong tauhan. Dahan-dahang itinulak pasar ang naglalakihang pintuang kahoy ng simbahan upang ikultong ang iskandalo mula sa labas ng mundo. Unti-unting lumiliit ang siwang ng liwanag na nagmumula sa labas. Nagbabadyang muling manalo ang mga makapangyarihan. Ngunit bago pa man tuluyang maglapat ang mga pinto, isang matinding puwersa mula sa labas ang marahas na nagtulak sa mga ito pabalik. Ang rakakabulag na sinag ng araw mula sa labas ay marahas na pumasok at humati sa kadiliman ng loob ng simbahan, nagdadala ng mga aninong magpapatumba sa reyna. Sa pagkabukas ng malalaking pintuan, isang tigura ang dahan-dahang lumitaw mula sa nakakabulag na liwanag ng araw na humati sa kadiliman ng simbahan. Pumasok si Mercedes sa gitna ng pasilyo. Hindi siya nakayuko. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Nakataas ang kanyang noo. Dala ang dignidad na pilit sinubukan ng mga kalaban na alisin sa kanya. Kasunod niyang naglakad ang mga taong tinawag na patay gutom at walang silbi. Sinati na may pasa sa labi, si Mang Tomas na pilit itinatayo ang sarili sa kabila ng panghihina, at si Feli na buo na ang loob na harapin ang sariling kasalanan. Ngunit, ang tuluyang nagpatigil sa paghinga ng buong angkan ng mga Villarreal ay ang taong itinutulak ni Feli sa wheelchair. Si Doña Remedios, gising na gising at nanlilisik ang mga mata habang tinitingnan ang babaeng muntik ng sumira sa kanyang pamilya. Mabilis na humarang si Don Araneta, ang muka ay nagliliyab sa galit upang protektahan ang kanyang pamilya. Itinaas niya ang isang makapal na brown envelope upang makita ng lahat. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon dito. Wala na kayong ebidensya laban sa anak ko. Matapang at puno ng kayabangan na sigaw ng matandang bilyonaryo. Naipadala na sa ibang bansa ang lahat ng pondo at hawak ko ang nag-iisang orihinal na ledger na hinahanap nyo. Ngunit isang kalmadong boses mula sa likuran ng mga nakaupong bisita ang bumasag sa kanyang pagmamayabang. Tumayo si Sally. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit nagdadala ng matinding bigat habang naglalakad palapit sa altar. Pekeng dokumento ang ibinigay ko sa'yo pa. Malamig at matalim na pahayag ng abogada. Ang orihinal na ledger, pati na ang listahan ng mga pekeng bank accounts ng anak mo mapagpanggap ay nasa kamay na ng NBI at ng mga sumusubaybay na media kanina pang umaga. Naisip ko, ayoko na pala sa apelidong galing sa mga magnanakaw. Nanigas si Don Araneta, unti-unting nabitiwan ang kanyang nanginginig. Nakamay ang envelope na naglalaman lamang ng mga walang kwentang papel. Bago pa man makapagsalita si Celestina upang magsinungaling at magpabiktima muli, humakbang paharap si Feli. Itinaas ng matandang tagapamahala ang isang maliit na speaker na nakakonek sa kanyang pelpono. Pinindot niya ito at umalingaw sa buong simbahan ang malinaw at nakakalasong boses ni Celestina.
Narinig ng lahat ang walang awang pananakot ng nobya. Ang garapalan nitong pag-amin sa paggamit ng pera ng charity para ibili ng mamahaling sapatos at ang panunuhol kay Feli upang palitawin na magnanakaw si Mercedes. Bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga punyal na humihiwa sa perpektong maskara ni Celestina. Ang mga bisita ay napanganga sa matinding pandidiri. Ang mga politikong sumusuporta sa mga Araneta ay nag-umpisang umiwas ng tingin at lumayo upang hindi madamay sa sumasabog na iskandalo. Sa gitna ng napakagandang kaguluhan na ito, nagtama ang paningin ni Doña Remedios at Leandro. Tinitigan ng matanda ang kanyang apo nang may labis na pagmamahal bago dahan-dahang tumango. Ito ay isang tahimik na pagpapahayag ng pagmamalaki na sa wakas naging tunay na lalaki na ang kanyang apo dahil natuto itong manindigan para sa tama at talikuran ang kaduwagan. Nakaramdam ng matinding kaluwagan sa dibdib si Leandro. Tila isang napakabigat na bato ang tuluyang naalis sa kanyang balikat. Nawasak ang lahat para kay Celestina. Ang kanyang perpektong kasal, ang kanyang malinis na pangalan, at ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya, lahat ay naging abo sa loob ng ilang minuto. Nang lingunin niya ang kanyang ama upang humingi ng saklolo, tinalikuran siya nito at mabilis na naglakad palabas upang iligtas ang sariling reputasyon. Nawala ang kanyang katinuan. Sa matinding kahihiyan, pighati at pagkabaliw, nagdilim ang paningin ng nobya. Puno ng puot na sumigaw si Celestina. Mabilis siyang dumampot ng isang matulis at mabigat na palamuting ginto mula sa dambana ng altar. Sa isang iglap, tumakbo siya pababa at sumugod patungo kay Mercedes na walang kalaban-laban, handang pumatay upang makaganti sa taong sumira sa kanyang kaharian. Ang matitinis na tili ng mga bisitang nakasaksi sa paparating na sakuna ang nangibabaw sa buong simbahan. Bago pa man tumama ang matulis na ginto sa dibdib ni Mercedes, isang mabilis at matipunong bulto ang humarang sa kanyang harapan. Niyakap siya ni Leandro ng napakahigpit, itinatago ang kanyang buong katawan sa isang ligtas na kanlungan. Ang matalim na palamuti ay marahas na bumaon sa braso ng lalaki, nag-iwan ng malalim na sugat. Ngunit sa halip na dumaing, mas hinigpitan pa ni Leandro ang kanyang yakap, tila sinasabing walang sinuman ang maaaring manakit sa babaeng pilit niyang pinoprotektahan. Ang amoy ng kanyang pabango na nahaluan ng kaba at pawis ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan kay Mercedes. Mabilis na kumilos ang mga gwardya ng simbahan upang pigilan ang nagwawalang nobya. Pilit na inilayo si Celestina, na tuluyang nawala ng balanse at bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mamahaling wedding gown ay napunit at nadumihan, tila refleksyon ng kanyang tuluyang nawasak na pagkatao. Umiiyak at sumisigaw siya, naghahanap ng kakampi, ngunit ang mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng pandidiri. Kahit ang sarili niyang pamilya ay nauna ng tumakas upang iwasan ang iskandalo. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang wasak na kaharian. Dahan-dahang kumala si Mercedes mula sa bisig ni Leandro. Tiningnan niya ang kaawa-awang kalagayan ni Celestina. Wala siyang naramdamang pagmamayabang. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong kinain ng sariling kasakiman. Natalo ka hindi dahil mas malakas ako, Celestina? Mahinahon, nungit tumatagos na pahayag ni Mercedes habang nakatingin sa umiiyak na kalaban. Natalo ka dahil akala mo, kaming mga nasa ibaba ay walang kakayahang maalala ang lahat ng kasama ang ginawa mo. Ang mga taong inakala mong walang silbi ang mismong napabagsak sa'yo. Ilang sandali pa, ang papalapit na sirena ng mga sasakyan ng pulis ay nag-anunsyo ng tuluyang pagwawakas sa kasamaan ng mga Araneta. Pumasok ang mga awtoridad sa simbahan upang pormal na imbitahan si Celestina at simulan ang investigasyon ukol sa ninakaw na pondo at tinangkang pananakit. Tinalikuran ni Mercedes ang magulong dambana. Bago siya tuluyang maglakad palayo, lumingon siya kay Leandro. Tiningnan niya ang dumudugong braso ng lalaki, ang sugat na tinanggap nito upang iligtas ang kanyang buhay. Marahan niyang inabot ito, at sa isang maingat at banayad na haplos, pinisil niya ang hindi nasugatang bahagi ng bisig ni Leandro. Salamat, bulong ni Mercedes,
isang dalisay na pasasalamat na nagpaba ng mabilis sa puso ni Leandro. Tinulak ni Mercedes ang wheelchair ni Doña Remedios kasabay sina Nati, Feli at Mang Tomas. Sabay-sabay silang naglakad palabas ng simbahan, hindi na bilang mga utusan, kundi bilang isang pamilyang buo ang danggal at malaya. Nang makalabas sila sa sikat ng araw, mabilis na sumunod si Leandro. Pinigilan niya si Mercedes bago pa man ito tuluyang makasakay sa naghihintay na sasakyan. Merche, sandali. Humihinggan na pakiusap ni Leandro, puno ng pag-asa ang mga mata. Bumalik ka sa mansyon, gawin nating formal, magtrabaho ka bilang manager ng buong pamamahay. Dodoblehin ko ang sweldo mo kahit triplehin pa natin. Gusto ko lang, huwag kang umalis. Napatigil si Mercedes. Ang lalaking minsan nang tumalikod sa kanya ay ngayon ay nag-aalok ng kapangyarihan at yaman. Tatanggapin ba niya ang alok ng lalaking minamahal niya? O pipiliin niyang tahakin ang isang bagong landas ng mag-isa? Ang desisyon ng isang malayang babae ay naghihintay ng kasagutan. Tinitigan ni Mercedes ang lalaking nasa kanyang harapan, ang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang marang, yang posisyon na pangarap ng marami. Sa mga mata ni Leandro, nakita niya ang sinseridad, ang pagnanais na bumawi at alagaan siya. Ngunit alam ni Mercedes na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa laki ng swel, dong ibinibigay ng iba, kundi sa kalayang kaya niyang ibigay sa kanyang sarili. Isang malambot at puno ng pag-unawang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes. Marahan siyang umiling. Hindi ako pwedeng bumalik doon, Leandro. Hindi bilang utusan, at lalong hindi bilang isang premyo para sa ginawa mong pagtatanggol sa akin na yon. Bakas ang sakit sa mukha ni Leandro. Gusto pa sana niyang magpumilit, ngunit nang titigan niya ang maaliwalas at matapang na mukha ng dalaga, unti-unti siyang naliwanagan. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang lalim ng pagkatao ni Mercedes. Hindi ito isang babaeng naghihintay na iligtas mula sa kahirapan. Isa siyang reyna na kayang magdayo ng sarili niyang palasyo. Isang mapait ngunit puno ng paggalang na ngiti ang isinukli ni Leandro bago siya dahan-dahang humakbang paatras, hinahayaan ng babaeng mahal niya na tahakin ang sarili nitong landas. Mabilis na lumipas ang mga buwan, at ang katarungan ay tuluyang naramdaman ng mga taong minsan ang inalisan ng karapatan. Naibalik ang lahat ng pondo ng charity mula sa mga ibinentang ari-arya ni Celestina. Ginamit ito upang tuluyang pondohan ang operasyon ng apo ni Mang Tomas. Ngayon, ang bata ay masaya ng nakakatakbo at nakakapaglaro, isang buhay na patunay ng tagumpay ng kanilang pagkakaisa. Nakahalap din ng bagong simula sina Feli at Nati. Tinanggap ni Feli ang trabaho bilang isang ordinaryong tagalinis sa isang maliit na klinika. Nagsimula siya mula sa pinakamababang posisyon, hindi upang magdusya, kundi upang patunayan ang kanyang tapat na pagsisisi. Tubing gabi, umuuwi siyang pagod, ngunit may magaan na dibdib, malaya mula sa kuko ng pananakot at utang na loob. Samantala, ginamit ni Mercedes ang natanggap na danyos mula sa kaso laban kay Celestina na dinagdagan niya ng kanyang mga natitirang ipon bilang OFW upang tuparin ang kanyang matagal ng pangarap. Nagkayo siya ng isang maliit na ahensya ng caregiving na nagbibigay ng formal na pagsasanay at marangal na trabaho para sa mga middle-aged na kababaihan, mga nanay at byuda na madalas ay tinatanggihan ng lipunan dahil sa kanilang edad. Sa isang maaliwalas na umaga, nakatayo si Mercedes sa harap ng kanyang nirentahang opisina. Hawak niya ang isang simpleng kahoy na signboard kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ahensya. Sa tulong ng isang maliit na martilyo, maingat niya itong ipinako sa ibabaw ng pintuang salamin. Nang matamaan ng sikat ng araw ang kanyang pangalan sa karatula, isang napakasarap na pakiramdam ng tagumpay ang nag-umapaw sa kanyang dibdib. Wala na siyang amo na paglilingkuran dahil siya na ang nagmamay-ari ng kanyang sariling tadhana. Lumipas ang halos isang taon na puno ng kapayapaan at pag-unlad para kay Mercedes. Masyado siyang naging abala sa pagtulong sa iba na hindi na niya napansin ang paglipas ng panahon. Ngunit paminsan-minsan, sa mga tahimik na gabi, may isang pamilyar na pangalan na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso.
Makikita pa ba niya ang lalaking iniwan niya sa labas ng simbahan? Isang hapon, habang abala si Mercedes sa pag-aayos ng mga papeles ng kanyang mga empleyado, napansin niya ang isang pamilyar at makintab na itim na sasakyan na dahan-dahang pumarada sa tapat ng kanyang opisina. Natigil ang kanyang mga kamay. Bago pa man siya makahinga ng malalim, ang mataginting na tunog ng maliit na kampanilya na nakakabit sa pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, nag-aanunsyo ng pagdating ng isang bisitang matagal na niyang hinihintay. Bumukas ang pinto, at kasabay ng pamilyar na tunog ng kampanilya ay ang pagpasok ng isang matandang babae na inaalalayan ng isang matipunong lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Mercedes nang makita si Doña Remedios, nakangiti ng buong tamis habang mainat siyang inaalalayan ni Leandro. Wala na ang kaba at takot sa puso ni Mercedes. Ang tanging pumuno sa kanyang dibdib ay isang matinding kaligayahan. Lola Remedios. Masayang bati ni Mercedes habang mabilis na lumapit upang salubungin ang matanda. Nabalitaan ko ang tungkol sa maganda mong ahensya, Mercedes. Malambing na tugon ng matanda habang hinahaplos ang pisingi ng dalaga. Gusto kong maging unang formal na kliyente mo. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan at ikaw lang ang kilala kong may ganitong klaseng puso. Naluha si Mercedes sa tuwa. Ito ang huling patunay na tuluyan nang naghilom ang mga sugat ng kahapon. Natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan. Sa mga lumipas na buwan, buong puso na niyang pinatawad si Feli. Paminsan-minsan ay bumibisita ang matandang tagapamahala sa kanyang opisina, nagdadala ng mga nilutong kakanin mula sa sarili nitong marangal na kinikita. Samantala, ang babaeng minsang nagpahirap sa kanila si Celestina ay nag-iisa ngayon sa loob ng malamig na rehas ng kulungan. Tinalikuran ito ng mga araneta na iwan upang harapin ang matinding kahihiyan at ang pagkasira ng sariling katinuan. Ang hustisya ay hindi maingay, ngunit ito ay naging patas. Habang iginagaya ni Mercedes si Doña Remedio sa isang komportabling upuan upang basahin ang mga dokumento ng ahensya, dahan-dahang lumapit si Leandro sa kanyang mesa. Wala na itong suot na mamahaling tuksido o mga alahas na nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng polo, maaliwalas ang mukha, at ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa isang dalisay at mapagpakumbabang paghanga. I'm so proud of you, Merce. Banayad na bati ni Leandro. Bumanggon ka ng mag-isa, at ngayon, ikaw naman ang nagbabangon sa iba. Salamat, Leandro. Wala sa akin ang yaman ng mga Villarreal, pero buong-buo naman ang kalayaan ko, nakangiting sagot ni Mercedes. Ang kanilang pag-uusap ay walang halong pait o sumbat, wala ng alipin at walang boss. Dalawang taong pantay ang katayuan sa harap ng buhay. Huminga ng malalim si Leandro. Walang amandalang malaking bungkos na mga bulaklak. Walang ipinapangakong mga palasyo o kasal. Sa halip, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Mercedes, ibinababa ang lahat ng kanyang natitirang pader ng pagmamalaki. Merce, pwede ba kitang ayin magkape? Kape lang. Pabulong, ngunit punong-puno ng pag-asang tanong ni Leandro. Tinitigan ni Mercedes ang lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang isang taong natutong magpakumbaba at handang magsimula muli mula sa pinakababa para lang makasama siya. Unti-unting lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi, isang miting nagpapahiwatig ng pagtanggap at bagong pag-ibig. Kape lang, malambing na sagot ni Mercedes. Isang matamis na halahak ng tagumpay at ginhawa ang pinakawala ni Leandro. Walang halik, walang marahas na pagyakap. Kinuha lamang ni Leandro ang bag ng kanyang lola upang siya ang magbitbit nito. Naghihintay na matapos si Mercedes sa kanyang trabaho, andang maglakad sa likuran o sa tabi man ng babaeng kanyang pinakamamahal. Ang tunay na pag-ibig at respeto ay hindi hinihingi mula sa mga nakakataas. Ito ay inaani kapag marunong kang ipaglaban ang sarili mong halaga. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang katapangan na panindigan ang katotohanan sa gitna ng dilim. Natagpuan ni Mercedes ang kanyang sarili, at sa paggawa nito, natagpuan din niya ang lalaking karapat-dapat sa kanyang puso. Personal na pagsusuri.
Ang kwentong ito ay isang napakagandang obra na nagbibigay boses sa mga ordinaryong tao. Ipinapakita nito na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera o titulo, kundi nasa malinis na konsensya at pagkakaisa ng mga inaapi. Isang pambihirang kwento ng pag-ibig na nagtuturo na ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kapayapaan, ngunit ang pagrespeto sa sarili ang nagbubukas ng pinto para sa tunay at pantay na kaligayahan.